At tayo po manamalay, dadako na po sa napakahalagang bahagi po natin pong panagawain ang pakikinig ng salita ng Diyos, minamahal at akin na pong binibigay sa ating Beloved Ordained Preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na God-bless sa ating beloved MC, beloved Brother Greg Mascareña. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang Diyos natin pinaglilingkuran, at nagpapaabot po tayo ng dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, mga apo at mga manugang ng ating beloved pastor, magandang gabi po, at patuloy po naming inaalala ang mga hindi malilimutang aral natin beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, mga kapatiran natin dito po sa buong Olongapo City. Maligayang panonood at pakikinig po. At sa lahat ng mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo na naaabot po ng ating banal na programa, ang Jesus Miracle Hour Olongapo Outreach. Mga minamahal, iniling ko po na tayo po manalangin muna upang maunawaan po natin ang kanyang mga banal na salita. Makiisa po tayo sa panalangin, mga minamahal. O padakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa malapan humingi po kami ng kapatawaran sa aming mapagkukulang, sa aming mga kamalian, mga pagkakasala, patawarin mo po kami. Gawin mo po akong karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Pahiran mo po ang aking labi, malapang na yung banal na kamay, upang ito ay maging mabisa at makapangyarihan, malapang sa ganang amin. Wala po kaming magagawa, bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, lalo na po ang mga may taglay na sakit, may mga karamdaman. Pagimalaan mo po sila, mahal Panginoon, at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, kahit ibuksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Dito muna sa Efeso 6:12 at 1 Timothy chapter 1 verse 18 and 19. Dito po sa Efeso, kabanatay 6, talatay 12. Sapagat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 1 Timothy. Dito po sa Timoteo, kabanatay 1, talatay 18 at 19. Ang biling ito ay pinagtatagbiling ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Sa 19, na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Amen. Maminamal, ang ating pong paksa ay pamagatan po natin ang pakikipagbaka ng mga banal. The warfare of the saints. The warfare of the saints. Sinabi rito, maminamal, nang nabasa po natin sa mga talata, tayo po ay naharap sa pakikipagbaka. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya, upang sa pamagitan mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka, na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. At ang pakikipagbaka natin, maminamahal, hindi po tao, hindi po laban sa laman at sa dugo. Wala po tayong kalabang tao, maminamahal. Sabi rito, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman o sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa ukol, sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaas-taasan. Kaya nga, maminamahal, bilang tayo po'y mga mananampalataya, mag-ingat po tayo, mga minamahal. Kailangan alamin natin ang ating mga kaaway. Alamin natin sino ang ating kalaban. Alamin natin, maminamahal, ano ang dapat nating maging sandata. At alamin natin kung paano tayo magtatagumpay. Sinabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal,
mag-ingat po tayo sapagkat ang ating kalaban ay katulad ng leon. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, kayo'y mangagpigil at kayo'y maging mapagpuyak. Ang inyong kalaban na diablo ay gaya ng leong umuungal, gumagala at umahanap ng masisila niya. Ang kalaban natin, mga minamahal, katulad yan ng leon, talagang maninibasib. Talagang maminamal pagluluray-lurayin tayo kung hindi tayo maging maingat. Kaya kailangan makipagbaka tayo na mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya at sabi manangan tayo sa buhay na walang hanggan. Katulad na sinabi ko sa inyo, maminamahal, kilalanin natin sino ang ating kaaway. Ang mga magigiting na mga boksingero, mga kampiyon na boksingero, bago nila harapin ang kanilang kalaban, kinikilala nila sino yung kanilang mga kalaban, paano umaatake, maminamal, ano po ang estilo ng kanilang depensa, kung tawagin, maminamal, o kanilang opensa. Inaalam nila, maminamal, pinag-aaralan nila para na sa gayon ay magtagumpay sila sa kanilang kalaban. Sa ating kalaban, maminamal, sabi ng Banal na Kasulatan, unang-una ang kalaban natin ay si Satanas. Siya po, maminamal, sabi ng Biblia, siya po maminamal ay powerful, siya po ay organized. Siya po ay mayroong tinatawag na Legion of Demons. Marami po siyang mga kaalyado. Napakarami niyang mga alagad, napakarami niyang mga kampon. Sabi rito, maminamal, sa Revelation chapter 12 verse 4, si Satanas, maminamal, na siyang tinatawag po na Lucifer nung unang panahon. Sabi ng Revelation chapter 12 verse 4, nung siya'y pinalayas ng Diyos sa langit, maminamahal, dahil sa kanyang kasalanan, nakapalaluan, sabi ng Biblia, siya po ay kinaladkad niya ng kanyang buntot ang mga 1/3 ng angels, mga demonyo, maminamahal. Ito mga 1/4 of angels, mga falling angels, sila po ngayon ang mga demonyo. Basahin natin ng Revelation 12 verse 4 kindly. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatay 12, talatay 4, at kinaladkad ng kanyang buntot ang katlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagis sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Amen. Ito po ang tinutukoy po dito, maminamalay sa Satanas. Sabi, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. At yung pong bituin sa langit na tinutukoy po dito, ito po yung mga angels. Yan po, maminamal, ang mga angels, bahagi, sabi, sila po ay mga bituin sa langit. Naikayat niya, maminamal, sa kanyang pakikihamok sa Diyos, mga minamal, ang 1/3 of angels. Sila ngayon, maminamal, ang mga tinatawag na mga demonyo. At ito po, maminamal, sabi rito, siya ay meron pong mga kampon ng demonyo, maminamal, mga kampon ng demonyo na may mga kanya-kanyang pangalan. Ito palang mga demonyong ito, may mga kanya-kanyang pangalan. Ano po yung mga pangalan nito? Una-una, maminamal, yung rejection. Mayroong mga demonyo na ang pangalan ay rejection, ang ibang pangalan ay bitterness. Ang ibang pangalan ng demonyo ay impatience. Ang ibang pangalan ng demonyo ay unforgiveness. At panglima, maminamal, yung lust. Yung pita ng laman. Kaya nga kapag mananampalataya, maminamal, ay nakakaranas ng ganito, ay ibig sabihin, kinukubabawan tayo ng demonyo. Pag pumasok na, maminamal, yung tinatawag na bitterness, pumasok na sa atin ang impatience, dumating na sa atin, maminamal, yung tinatawag na unforgiveness. Hindi na tayo mapagpatawad, nagkikimkim na tayo ng sama ng loob, nagkikimkim na tayo ng puot. Dumarating po sa atin yung pita ng laman, yung lust, at yung tinatawag na rejection, na ayaw na natin tanggapin ang turo, ayaw na natin tanggapin, maminamal, yung pong itinutuwid tayo. Yan po, maminamal, ay patunay na tayo po, mga minamalay, pinasukan na ng masamang espiritu. Pumasok na ang demonyo sa atin, maminamahal. Yan po yung small company of demons and their names. Unang-una, rejection. Pangalawa, bitterness. Pangatlo, impatience. Pang-apat ay unforgiveness. At panglima ay yung lust. Yan po ang pangalan ng mga maliliit na demonyo. Kaya nga, ang ating beloved pastor, maminamal, ang ating beloved evangelist, ang ating mahal na pastor, kapag nagkukrusada ang ating mahal na pastor, nag-aayuno. Kasi hindi po natin kayang labanan itong mga demonyong ito kung hindi po tayo mag-aayuno.
yung mga nakakapit doon sa mga tao, maminamal na dadalo sa krusada, ay may mga taglay na demonyo katulad nito, bitterness, rejection, impatience, unforgiveness, lust. Yan po'y nakadapo sa mga taong dumadalo ng krusada o sa mga taong babagian mo ng salita ng Diyos. Kaya nga ang panlaban po dito, gaya na sinabi ng Isaiah 58, verse 6, maminamahal, kailangan natin kalagin ang tali ng kasamaan sa pamagitan ng pag-aayuno. Basahin po natin ito, Isaiah 58 verse 6. Dito po sa Isaiah, Kabanata 58, talatay 6. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pag-aanin ang mga pasan at pagiging layain ang napipigati at iyong alisin ang lahat na atang. Amen.